Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Eto na! Napakatindi ho! Napakatindi, napakainit ng kaalaman ho na ginawa ni Robin Padilla. Diyan ho, sa loob ng Senado, habang isinasagawa po ang hearing tungkol dito sa kay Kibuloy. Mga kaibigan, gusto ko pong hingin ang inyong panig, mga mahal kong netizen, mga mahal kong masugid na taga-subaybay, bases man o hindi. Tama ba ang ginawa ni Robin Padilla na harangin ang namakontempt sa Senado? Itong si Kibuloy, ibig sabihin ho, kaya hinarang niya ang contempt, hindi siya pumabor, ay ayaw niyang makulong sa Senado itong si Kibuloy. Ayaw ni Robin Padilla na aristuhin itong si Kibuloy, kaya hinarang niya ang contempt dito sa Senado. Gusto ko pong hingin ang inyong panig. Kung naniniwala po kayo na tama si Robin Padilla, ipaglaban nyo diyan sa comment section. Ihingin ko po ang inyong panig. Kung tutulman ho kayo, ipaglaban nyo din. Baka pwedeng mahingi ang inyong panig. Mag-iwan lang po kayo ng komento diyan po sa comment section. Laman ng video na yan mga kaibigan, at marami pang iba ang ating tatalakayin kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel. Inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating ilike ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan at magbibigay po tayo ng kaunting punto de vista, public opinion, na naayon ho sa gulong ng video. Kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. Wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Madaling-madali na lang umiwas sa mga hearing ng Blue Ribbon, sa mga tiwaling opisyal, sa mga investigasyon ng Public Order Committee, sa mga sangkot sa mga krimen. Hindi po uubra ang ganitong mga excuse. And with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carayon Quiboloy. Ipagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Kibuloy. So, friends, nagpadala nga po sa aking tanggapan ng sulat galing sa abogado ni Mr. Kibuloy stating, and I quote a short portion, compelling Pastor Kibuloy to appear before a committee that already pronounced him guilty would be violative of his constitutional right against self-incrimination and to be presumed innocent unless proven guilty, close quote. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Madaling-madali na lang umiwas sa mga hearing ng Blue Ribbon, sa mga tiwaling opisyal, sa mga investigasyon ng Public Order Committee, sa mga sangkot sa mga krimen. Hindi po uubra ang ganitong mga excuse. So pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee, and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carayon Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify.
I so move. So, Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating ginang na tagapangulo. Ipagpaumanhin niyo po ninyo. Aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Kibuloy. With all due respect, ma'am. well noted po ng chair ang objection ni Sen. Robin sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating rules. Section 18, ito po yung rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. So yung section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, well noted. Shukran, Sen. Robin. Maraming salamat po, ginang tagapangulo. At gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang akin pong mga kadahilanan para humingi ng ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object, ang hindi pagsang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasaladuhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, mahal na ginang tagapangulo, sa pagtanggap po ng aking objection. Maraming salamat po at sa 7 araw po. May 7 araw po ang majority Ilan of the po? members of the committee Majority. Opo, na gawing formal itong pag-object sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Pag sinabi po ba ginang tagapangulo, ito po ba yung membro natin? Apo, sila... Tama po, Sen. Robin. Ito po yung majority of the members of the Opo. Committee on Women. Yun lang pong members lang po, no? Malinaw po, no? Hindi po kasama yung mga leaders. 7. Bali, 6 pa po. Ang nakalagay po sa Section 18, contempt, ay a majority of all the members of the committee. Okay po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Afwan, Sen. Robin. Okay, alright. Shout out po sa lahat. Naku po, matindi, mga kaibigan. Katulad nga po ng nasabi ko, kung naniniwala po kayo at maganda ang pinakita dito ni Robin Padilla, ipaglaban nyo ho diyan sa comment section. Kung hindi man kayo naniniwala at tutol kayo sa pinakita dito ni Robin Padilla, ay nandiyan po ang comment section and reaction. Pwede po kayong mag-iwan diyan. Wow! Talagang matindi, di ba? So mga kaibigan, maliwanag. Dito na cited contempt diyan sa Senado at nag-order naman po itong Senadora Riza Ontiveros na aristuhin itong si Kibuloy. But hinarang ho nitong si Robin Padilla, ilang minuto bago harangin, baka nag-isip-isip. 'Di ba? Para ibig sabihin, kaya na cited contempt ka, ay hindi ka umaattend diyan po sa Senate hearing at yan po ay ikukulong diyan sa Senado pagkapag nag-issue po ng warrant of arrest at naaresto. Kung hindi po ito hinarang ni Robin Padilla, ora mismo siguro ay gagalaw na ang kinaukulan para mag-issue ng warrant of arrest
At nang sa ganun po ay gumalaw din para maaresto. But dito po ay may usapin na hinarang ni Robin Padilla dahil ayaw niyang makulong ang kanyang kaibigan na si Kibuloy. Ayaw niyang maaresto. Diyan, si Kibuloy, yung po ang purpose niya, kaya niya hinarang. Mga kaibigan, patunay lamang po mga kaibigan na ito ay tuta ni Kibuloy na walang porsyento di ba? Ilang porsyento ang ibibigay niyong rating ho dito. Talagang kahit anong gawin ay tuta ho ito ni Kibuloy. Alam niyo ho, ito ay hindi naman tayo nagmamarunong pasintabi ho. Hindi po natin hinahangad na kumampi si Robin Padilla bilang senador sa ating pamahalaan o sa nag-iimbestiga. Hindi po natin hinahangad yan. Para sa akin, I'm very sorry kung mali ako. Yung aking pinaglalaban dito. Ayaw ko kung tama, basta ito pinaglalaban ko. Ito ang ating bigyan ng highlight. Hindi ko hinahangad na kumampi si Robin Padilla dito ho sa ikangapoy sa mga nag-iimbestiga na diyan po sa Senado. Ang gusto ko pong ipunto straight, dapat nasa gitna siya dito dahil po siya po ay isang senador. Hindi po ito shooting ng pelikula. That is the first time na mangyari na marami kong sinusubaybayan ho ng hearing. Ay ngayon lang po ito nangyari, nahaharangin mo ang pag-contempt na ang iniimbestigahan na ang binabato sa kanya ay ginahasa di umano, maraming minulis niya, napakaraming kaso, iba't ibang uri ng kaso. Kapakanan ho ng maraming kababaihan, kapakanan ho ng ikangapoy, kapwa ko rin may hirap na inabuso. Lalong-lalo na po itong mga minor de edad, mga babae na winasak ang pagkatao at siyempre ang kanilang kinabukasan. Iyan pong gusto kong ipunto. Bakit nagagawa ho ni Robin Padilla na ipakita sa atin, tayong mamamayang Pilipino, na pinapasweldo po natin yan sa pamamagitan ng buwis? Subalit ganyan po ang supli natin. Ang supli niya sa ating mamamayan. Diretsahan, pinapahiwatig niya po dito na walang silbi ang nangyayari diyan sa Senado dahil sa mga galawan niya pong pinapakita. Ang umiiral po sa kanya bilang isang senador ay pansariling interes, kapakanan ni Kibuloy. Kapakanan po sa kaligtasan ni Kibuloy para hindi makulong. Hindi po kapakanan ng mga biktima na desinsana bilang isang senador. Yan ang tama mong ginagawa, Robin Padilla. Naku po, mahabang usapin ito kung ididiretso po natin, mga kaibigan. Sa akin no, hindi po ito magandang pangitain. Dapat, Robin Padilla, nasa gitna ka. Sino ang maglilitis kay Kibuloy? Ikaw ba ang gusto maglitis kay Kibuloy, Robin Padilla? Sa asal mo na pinapakita sa Senado, ay gusto mo na inosente itong iyong amo na si Kibuloy. Tama, inosente. Dahil wala pa nga, hindi pa nga hinahatulan. Inosente, di ba? Paano natin lalong mapapatunayan na inosente yan kung hindi haharap sa anumang investigasyon? Dahil pagkakataon na isaksak mo sa kukutin mo, Robin Padilla, pagkakataon na ito pag naaresto, na humarap sa Senado para naman mapakinggan ang kanyang panig. Ay pagkakataon niya nito para idepensa ang kanyang sarili. That's why hinarang mo, Robin Padilla. Sa madalit salita ho dito, hindi po taong bayan ang pinagsisilbihan nito si Robin Padilla. Bagkus, buwad sa kaibuturan ng puso niya, ay taos puso siya nagsisilbi dito ho sa only one na kanyang pinapanginoon na si Kibuloy, mga kaibigan.
Pero mga kaibigan, huwag po kayong mag-alala dahil according po sa ruling ng video na yan, within 7 days ay i-resolve po yan at magkakaroon po ng majority. Nandiyan po lahat. Ang ika nga po pinag-usapan nila kung paano masolve po yan at para matuloy po ang pag-aristo dito kay Kibuloy, mga kaibigan. Muli po, maraming salamat sa lahat. Diyan po sa comment section bilang suporta ho dito sa pagtutol kay Robin Padilla na ginawa, na pinakita na asal diyan sa Senado. Ako po ay hindi po sumasang-ayon, bagkos kailangan ko po ang inyong public opinion bilang suporta. At kung hindi naman kayo sumusuporta, kung against man kayo o naniniwala kayo, basta't any reaction, nandyan ho, huwag po kayong matakot magbigay ng public opinion. Bye-bye, palapakan.